US aircraft carrier, walang awa na sinira ang Houthi rebels at talaga namang hindi nila inasahan ang pag-atake. Sa gitna ng madugong labanan sa Middle East ay isang malaking operasyon ang isinagawa ng Amerika laban sa mga Houthi sa Yemen gamit ang kanilang mga makapangyarihang fighter jets mula sa USS Harry S. Truman. Mula sa mga pambobomba hanggang sa mga sagupaan, tila isang malinaw na mensahe ang nais iparating ni Trump sa mga kalaban. Ngunit bakit nga ba nagkaroon ng ganito kalawak na operasyon? Alamin natin sa video na ito ang buong kwento. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Hindi inakala ng mga Houthi ang nangyari. Dahil sa isang iglap, ang kanilang liderato ay abala sa karaniwang gawain sa Yemen. Ngunit biglang dumating ang mga fighter jets ng Amerika na inilunsad mula sa isang aircraft carrier ng Navy na naghatid ng matinding pambobomba sa iba't ibang lungsod. Ngayon tinuturing na ito bilang pinakamalaking military operation ng Amerika sa Middle East sa ilalim ng pamumuno ni Trump. Samantala mahigit 30 katao ang namatay at mahigit 100 ang nasugatan. Ngunit ang nakakagulat ay simula pa lamang ito. Hindi lang ito basta simpleng pag-atake. Isa itong mensahe na hindi lamang para sa mga Houthi kundi pati na rin sa Iran ang tunay na kapangyarihan sa likod ng mga ito. Sa kasamaang palad, kakaunti lang ang mga detalye na ibinahagi ng Amerika at Israel tungkol sa mga kagamitan o puwersang ginamit sa operasyon. Ang mga pag-atake ay nakatuon sa mga pangunahing military camp sa mga lugar na kontrolado ng mga Houthi sa Yemen, partikular sa mga lungsod ng Sanaa at Taiz. Ayon sa mga saksi, tinamaan ng ilang mga gusali sa mga lungsod na nagdulot ng matinding pinsala. May isa pang ulat ng pag-atake sa bayan ng Dahyan sa Saada na isang paboritong lugar na pinupuntahan ni Abdul Malik al-Houthi kasama ang mga dayuhang bisita mula Iran o iba pang mga grupo na suportado ng Iran. Sa katunayan ay hindi malinaw ang buong saklaw ng pag-atake. Ngunit ayon sa mga ulat, ito ang pinakamalaking military operation ng Amerika sa Middle East mula nang manungkulan si Trump nitong January. Ayon kay Trump mismo, isa itong malinaw na mensahe sa mga Houthi upang itigil ang kanilang mga atake laban sa Israel at sa Red Sea. Sa kaniyang post sa Truth Social platform, sinabi niya, "Sa lahat ng Houthi terrorist, tapos na ang oras ninyo. At kailangan nang matigil ang inyong mga atake simula ngayon. Kung hindi, bubuhos ang impyerno sa inyo na hindi pa ninyo nararanasan kailanman." Muli na namang ipinakita ni Trump ang kanyang style sa paggamit ng social media upang direktang makipag-usap o magbigay ng ultimatum sa mga grupo o bansa. Pero dahil ang mga Houthi ay itinuturing na isang teroristang organisasyon, ay maaring hindi ganoon kalaking usapin ang kaniyang pamamaraan. Ang tanging alam natin tungkol sa operasyon ay isinagawa ito ng mga fighter jets na inilunsad mula sa isang aircraft carrier ng Amerika na nakaistasyon sa Red Sea. Ang barkong tinutukoy ay ang USS Harry S. Truman na dati na ring ginamit sa mga operasyon laban sa mga proxy ng Iran. Sa katunayan, maituturing itong isa sa mga pangunahing barkong ginagamit ng Amerika sa mga operasyon sa Middle East. Kaugnay pa nito, ang USS Harry S. Truman ay opisyal na ginamit noong July 25, 1998 at naging mahalagang bahagi ng kapangyarihan ng Amerika sa karagatan. Kaya rin itong magpadala ng mga misyon sa anumang sulok ng mundo. Partikular na madalas itong nakatambay sa Red Sea at nagbabantay sa mga baybayin ng Arabian Peninsula. Karaniwan nagdadala ito ng humigit kumulang 60 hanggang 90 na aircraft kasama ang mga FA-18 Hornets, Super Hornets, EA-18G Growlers, E-2 Hawkeyes at iba't ibang uri ng helicopters. Dahil sa malawak na kakayahan ng mga ito ay nagagawa ng Truman na magsagawa ng mga misyon sa malalayong lugar ng peninsula nang hindi gaanong natutumbasan ng kalaban. Partikular, ang pagkakaroon ng mga fighter jets at mga sasakyang panghimpapawid na kayang manaig sa hangin ay nagbibigay sa Amerika ng halos kumpletong kontrol sa ere sa karamihan ng mga bansa, maliban na lang sa Iran na may sariling mga anti-air equipment na binili mula sa Russia. Mula nang ilunsad ito, ang USS Harry S. Truman ay naging aktibo sa maraming pangunahing operasyon at mga strategic missions. Ang unang malaking deployment nito ay noong November 2000 bilang bahagi ng mga operasyon ng Amerika sa Mediterranean Sea at Persian Gulf. Ngunit pagkatapos ng pag-atake noong September 11, 2001 ay naging mahalaga ang Truman sa Operation Enduring Freedom.
Nagsilbi itong platform para sa mga air campaign laban sa Taliban at naglunsad ng libu-libong combat sorties at nagpakita ng kapangyarihan ng Amerika sa isang kritikal na yugto ng labanan. Gayun din naman noong 2003 ay muling ginamit ang Truman sa Operation Iraqi Freedom bilang pangunahing platform sa paglulunsad ng mga airstrike laban sa mga target na militar at infrastruktura sa Iraq. Habang nakapwesto sa Eastern Mediterranean, ang mga eroplanong dala ng Truman ay nagsagawa ng maraming sorties na nag-ambag ng malaki sa mga unang yugto ng pagsalakay at mga misyon para sa pagpapatatag ng rehiyon. Sa mga nagdaang taon ay lalong naging mahalaga ang USS Harry S. Truman dahil sa patuloy na tumitinding tensyon sa pagitan ng mga bansa, partikular na ang Russia at Iran. Makikita ito sa mga pangyayari noong 2022 kung saan naging sentro ang Truman sa mga operasyon ng NATO sa karagatan bilang tugon sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ang pangunahing layunin nito ay masigurong ligtas ang mga kaalyado ng Europe at maipakita ang kakayahan ng NATO sa pagpapalipad ng mga eroplano sa silangang bahagi ng Europe na isang hakbang na naglalayong bigyang proteksyon ang mga bansang higit na apektado ng mga banta mula sa Russia. Kaugnay pa nito, noong 2023 nang biglang sumiklab ang labanan sa pagitan ng Israel at Hamas na lalo pang nagpasiklab ng tensyon sa rehiyon, ay muli na namang ginamit ang aircraft carrier upang ipakita ang kapangyarihan ng Amerika sa Middle East. Matapos ang ilang buwan ng paglilibot sa Mediterranean Sea, ay naglayag ang Truman patungong Red Sea noong 2024. Ngayon ay itinuturing ito bilang isa sa pinakamahalagang assets ng US Navy sa rehiyon. Ang pagkakaroon ng Truman ay nagbibigay rin ng napakahalagang suporta sa hukbong dagat at himpapawid para sa Israel na isa sa pinakamalaking tumatanggap ng tulong mula sa Amerika sa nakalipas na 50 taon. At kung iisipin, ang USS Harry S. Truman ay isa lamang sa 11 aircraft carriers na pagmamay-ari ng US Navy. Subalit sa laki ng kakayahan ng mga aircraft carriers na ito ay nagkakaroon ng Amerika ng kalamangan upang magsagawa ng isang mas malawak at mas malakas na pag-atake kung kinakailangan. Ang mga aircraft carriers ay may kakayahan na magsilbing lumulutang na airbase. Kaya naman ang anumang eroplano na nakaistasyon dito ay maaring gamitin upang makamit ang mga layunin ng US Navy. Ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng malaking panganib para sa mga Houthi, lalo na't marami ang maaring mawala sa kanila kung sakaling bumagsak ang kanilang depensa laban sa mga hakbang ng Amerika. Subalit bago natin lubos na maunawaan ang panganib na hinaharap ng mga Houthi, ay kailangang unawain muna kung sino nga ba sila at kung bakit sila ang naging pangunahing target ng mga ataking ito. Ang Houthi movement, na kilala rin bilang Ansar Allah, ay nagsimula ang kanilang labanan sa loob mismo ng Yemen. Layunin nilang patalsikin ang kasalukuyang pamahalaan at palitan ito ng kanilang sariling liderato na isang adikaing matagal na nilang ipinaglalaban. Noong una, ang kanilang galit sa Israel ay mas madalas na rhetorical lamang, na isang bagay na pangunahing naimpluwensyahan ng kanilang ideological relationship sa Iran at Hezbollah. Ang dalawang grupong ito, lalo na ang Iran, ay matagal nang itinuturing na kalaban ng Israel mula pa noong kalagitnaan ng 20th century kung kailan nagkamit ng kalayaan ng Israel. Ngunit habang nagpatuloy ang mga taon ay lalo pang tumindi ang tensyon at nagkaroon ng mga pagbabago na hindi na maitatanggi. Halimbawa, noong October 2023 nang biglang sumiklab ang matinding digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas at nagkaroon ng malaking pagbabago sa posisyon ng mga Houthi. Hayagan din nilang ipinahayag ang kanilang suporta para sa Hamas at sa mga adikain ng mga Palestinian. Mula sa dati ay puro salita lamang ay naging aktwal na pakikilahok na ito sa labanan laban sa Israel. Hanggang sa mga oras na yon ay tinutulungan ng Iran ang mga Houthi sa aspeto ng ekonomiya at militar. Ngunit hindi pa sapat ang suportang ito upang makontrol nila ang buong Yemen. Sa halip, hawak lamang nila ang 70 hanggang 80% ng teritoryo ng bansa, kasama na ang kabisera. At dahil sa kanilang pakikilahok sa laban, ay nagsimula ng magbigay ang Iran ng mas maraming armas sa kanila. Ang tulong na ito ay nagbigay sa Houthi ng mas mataas na kakayahan sa pakikipagdigma. Simula noong huling bahagi ng October 2023 ay nagsimula silang maglunsad ng mga long-range drones at ballistic missiles laban sa Israel mula sa teritoryo ng Yemen. Mahalaga itong maunawaan sapagkat ito ang unang pagkakataon na sila mismo ay direktang umatake sa Israel. Isang bagay na nagbibigay ng malinaw na pahayag na ang kanilang kapasidad sa pakikipagdigma ay lumalawak. Bagaman karamihan sa kanilang mga atake ay napipigilan ng mga depensa ng Israel tulad ng Iron Dome
David Sling at Arrow System, ang katotohanang ang mga Houthi ay may kakayahan ng maabot ang sentro ng Israel ay isang napakalaking hakbang sa kanilang kakayahan. Isang bagay na hindi inaasahan ng mga intelligence ng Israel at ibang mga bansa. Kahit na minimal lamang ang pinsalang nagawa sa simula, ang simpleng katotohanang nagawa nila ito ay nagbigay ng malaking impresyon sa rehiyon at nagbigay ng malinaw na mensahe na ang mga Houthi ay bahagi ng mas malaking kilusan na kilala bilang Axis of Resistance na suportado ng Iran. Mula huling bahagi ng 2024 hanggang unang bahagi ng 2025, kahit pa mas pinaigting ng Amerika ang kanilang mga operasyon upang pigilan ang mga pag-atake ng mga Houthi sa Red Sea shipping lanes, hindi pa rin tumitigil ang mga ito sa kanilang agresibong pakikidigma. Ang patuloy na pressure ng militar ng Amerika ay hindi naging sapat upang pigilan ang determinasyon ng mga Houthi na ipakita ang kanilang pakikiisa sa mga grupong Palestino na lumalaban para sa kanilang kalayaan. Sa kabila ng masusing pagpapatupad ng mga strategic plan upang supilin ang mga pag-atake at mapanatili ang kaligtasan ng mga shipping lanes, patuloy na nagtatagumpay ang mga Houthi na maglunsad ng mga opensiba na tila nagpapakita ng kanilang hindi matinag na layunin na iparating ang kanilang mensahe at ideolohiya sa rehiyon. Dahil dito, lalo pang pinalawak ng administrasyon ni Trump ang saklaw ng kanilang mga military campaign sa Yemen. Ang malawakang pag-atake mula sa aircraft carrier ay maaaring isa lamang sa maraming operasyon na isasagawa, lalo na kung magpapatuloy ang mga Houthi at ang mga grupo na sumusuporta sa kanila sa kanilang mga pag-atake laban sa Israel at sa kanilang mga aktibidad sa dagat. Ang pagkakaroon ng malawakang pag-atake mula sa aircraft carrier ay isang malinaw na indikasyon ng pagtitiyak ng Amerika na kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang lakas at kapangyarihan. Subalit sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, tila lalong lumalala ang sitwasyon sa rehiyon. Ngunit ang totoo, hindi ang mga Houthi ang pangunahing target. Ang tunay na kalaban ng Amerika ay ang Iran. Ang relasyon ng Iran at Israel ay matagal ng puno ng galit at hindi pagkakaunawaan, lalo na't magkaiba ang kanilang mga ideolohiya, layunin sa rehiyon at estratehiya. Simula pa noong Iranian Revolution noong 1979, tinitingnan na ng Iran ang Israel bilang isang ilegal na estado at madalas na humihiling ng pagwasak nito. Sa kabilang banda, itinuturing naman ng Israel ang Iran bilang pinakamalaking banta sa kanilang seguridad, lalo na dahil sa suporta ng Iran sa mga grupong kontra-Israel na nakapalibot sa rehiyon. Ang hidwaang ito ay nagresulta sa mga proxy wars, espionage operations, cyber attacks at mga military attacks sa pagitan ng kanilang mga kaalyado. Sa pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas, lalong lumala ang kanilang alitan. Ang estratehiya ng Iran ay nakasentro sa pagsuporta sa mga militanteng grupo na bumubuo ng tinatawag na Axis of Resistance. Kabilang sa mga grupong ito ang Hezbollah sa Lebanon, Hamas at Palestinian Islamic Jihad sa Gaza, mga Shiite militia sa Syria at Iraq at ang mga Houthi sa Yemen. Ang mga grupong ito ay nagbibigay ng leverage sa Iran na nagpapalawak sa kanilang impluwensya malapit sa mga hangganan ng Israel at nagpapahirap sa Israel na tiyakin ang kanilang seguridad. Ang estratehiyang ito ay pinamumunuan ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran at layuning i-pressure ang Israel sa pamamagitan ng mga asymmetric warfare tactics. Ang mga proxy ng Iran ay karaniwang gumagamit ng long-range missiles at drones na ibinibigay sa kanila ng Iran. At dahil malayo ang kanilang lokasyon mula sa mismong bakbakan, mahirap silang talunin ng Israel. Ang mga grupong ito ay may malaking kapangyarihan sa kanilang mga teritoryo, kahit na mas maituturing silang mga teroristang organisasyon kaysa mga lehitimong political movements. Dahil dito, kontrolado nila ang mga malalaking bahagi ng kanilang bansa at ang pagsalakay ng Israel laban sa kanila ay maaaring maging sanhi ng mas malaking digmaan na hindi susuportahan ng mga kaalyado ng Israel gaya ng Amerika at UK. Ang patuloy na pagsuporta ng Iran sa mga Houthi ay nagpapakita ng pagbabago sa kanilang estratehiya. Mula sa pagtutok sa Gulf region at sa internal conflict ng Yemen, naging bahagi na rin ng mas malawak na layunin ng Iran ang pakikialam sa laban sa Israel. Ang mga pag-atake ng mga Houthi ay direktang konektado sa pagtaas ng aktibidad ng military-industrial complex ng Iran dahil hindi kaya ng mga milisya na ito na gumawa ng sarili nilang mga armas. Gayun din naman, ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel ay nagresulta rin sa mga direktang komprontasyon.
Madalas na nagsasagawa ang Israel ng airstrikes laban sa mga pasilidad ng Iran at mga supply depots ng mga proxy nito sa Syria at Lebanon. Ang layunin ng mga ataking ito ay sirain ang kakayahan ng Iran na magbigay ng mga precision weapon na maaaring magdulot ng malaking banta sa mga lungsod ng Israel. Bagamat marami ng nawasak na kagamitan at supply lines, patuloy pa rin ang Iran sa kanilang suporta sa mas maliliit na grupo. Bukod pa rito, gumagamit din ng Iran ng mga drone at missile attacks at maging cyber warfare laban sa mga interes ng Israel. Halimbawa, maraming beses nang pinaputukan ng rockets ng Hezbollah ang mga lungsod sa northern Israel na nagdulot naman ng mga ganting pag-atake mula sa Israel. Ngunit mas lalo pang naging komplikado ang sitwasyon sa rehiyon, lalo na't binabatikos ang Israel dahil sa kanilang patuloy na mga pag-atake, kahit pa sinasabi nilang nagtatanggol lamang sila. Ngunit ang pinakamalaking banta na maaaring makaapekto sa Amerika ay ang nuclear program ng Iran. Ayon sa Iran, ginagamit lamang nila ang kanilang nuclear program para sa enerhiya at medikal na layunin. Subalit, ayon sa Israel at ilang bahagi ng pandaigdigang komunidad, pinaghihinalaan nilang may balak ang Iran na bumuo ng mga nuclear weapons. May mga ebidensyang nagpapakita na ang Iran ay aktibong nagtatayo ng mga advanced nuclear facilities, particular na ang uranium enrichment plants sa Natanz at Fordow, at ang mga heavy water reactors tulad ng Arak. Ang mga planta na ito ay may kakayahang magpayaman ng uranium sa antas na hindi lamang para sa enerhiya, kundi posible ring maging weapons-grade fissile material. Sinasabi ng bulletin na maaring ilang linggo na lang ang kailangan ng Iran upang makagawa ng nuclear device, basta't may sapat silang naipong materyales upang makumpleto ang kinakailangang proseso. Ngunit isa pa rin sa mga pinakamalaking problema na kinakaharap ng Iran ay ang pagsubok ng kanilang mga nuclear weapons. Ang ganitong uri ng mga testing ay napakahirap itago mula sa intelligence ng Amerika at iba pang mga advanced surveillance systems na pag-aari ng mga bansa sa West. Dahil ang anumang pagsabog ng nuclear device ay nag-iiwan ng bakas sa atmosphere at geological markers na madaling matukoy at mapag-aralan gamit ang mga monitoring technology na kanilang ginagamit. Kung sakaling magtagumpay ang Iran sa paggawa ng nuclear weapon at ipahayag ito sa publiko, ito ay magiging isang napakalaking problema hindi lamang para sa Israel kundi pati na rin para sa Amerika at sa iba pang mga bansang may interes sa rehiyong iyon. Marahil sa unang banggit pa lamang ng Iran tungkol sa pagkakaroon ng nuclear bomb, malamang na agad nakikilos ang mga puwersa ng US Navy upang pigilan ang anumang banta na dulot nito. At kung sakaling mangyari ito, hindi malayong maulit ang mga madugong laban na naranasan noong panahon ng War on Terror sa unang bahagi ng 2000s. Sa pagkakataong ito, maaring mas malawak at mas mapanganib ang maaaring kaharapin ng mga puwersang militar na kasangkot. Ang mga hakbang ng Amerika upang suportahan ang Israel sa pagsisikap nitong pigilan ng Iran ay nagpatuloy sa iba't ibang anyo ng diplomatikong hakbang, covert operations at pagpapalakas ng kanilang military presence sa rehiyon. Ngunit ang malaking katanungan ay ito, matutulungan nga ba ng mga hakbang ng Amerika ang Israel upang tuluyang pigilan ang Iran? O magiging isa lamang ba itong walang katapusang laban kung saan ang Amerika ay magpapatuloy sa kanilang mga operasyon laban sa mga Houthi at iba pang mga proxy ng Iran na patuloy na nagkakalat ng impluensya at kaguluhan sa rehiyon? Samantala, habang patuloy na umiikot ang mga balita tungkol sa pagpapalawak ng nuclear capabilities ng Iran, lalong umiinit ang tensyon sa rehiyon. Ang mga hakbang na ginagawa ng Israel at Amerika upang mapigilan ng Iran ay nagiging mas komplikado at mas delikado. Ang bawat kilos ng Iran upang palakasin ang kanilang nuclear program ay nagbibigay ng dahilan sa kanilang mga kalaban upang lalong maging agresibo ang kanilang mga hakbang. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang Iran ay tila hindi nagpapakita ng anumang balak na umatras o isuko ang kanilang mga plano. Marami rin ang naniniwala na kahit ang mga economic sanctions na ipinataw ng mga Western countries ay hindi sapat upang tuluyang mapigilan ng Iran sa kanilang mga ambisyon. Bagaman ang mga sanctions na ito ay nagdulot ng matinding epekto sa ekonomiya ng Iran, ang kanilang pamahalaan ay tila nagkaroon ng mga alternatibong pamamaraan upang maipagpatuloy ang kanilang mga plano. Ang kanilang patuloy na pagsusumikap na palakasin ang kanilang defense capabilities ay isang malinaw na indikasyon na ang kanilang determinasyon ay hindi basta-basta matitinag. Ang pag-unlad ng teknolohiya sa modernong panahon ay nagbibigay rin ng mga bagong hamon sa mga bansang nais pigilan ng Iran. Ang mga advanced centrifuges at iba pang kagamitan na ginagamit ng Iran ay nagiging mas mahirap bantayan at kontrolin.
Ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng covert operations ay nagdudulot ng kalituhan at pangamba sa kanilang mga kalaban. Ang mga intelligence agencies ay nagkakaisa sa kanilang opinyon na ang Iran ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang palakasin ang kanilang kakayahan sa nuclear technology. Habang patuloy na pinapanood ng mundo ang mga kilos ng Iran, maraming bansa ang nag-aalala sa posibilidad na magkaroon ng mas malawakang digmaan kung sakaling magpasya ang Iran na gamitin ang kanilang nuclear capabilities upang maglunsad ng isang agresibong hakbang. Ang posibilidad ng isang nuclear conflict ay isang bangungot na nais maiwasan ng lahat ng bansa. Ngunit ang patuloy na paglakas ng Iran ay nagbibigay ng dahilan upang maging handa ang kanilang mga kalaban sa anumang posibilidad. Habang nagtatagal ang sitwasyon, lalong nagiging malinaw na ang labanang ito ay hindi lamang isang simpleng hidwaan sa pagitan ng Iran at ng Israel o Amerika. Ito ay isang komplikadong usapin na may implikasyon sa buong mundo. Ang bawat hakbang ng Iran ay nagdudulot ng mga reaksyon mula sa kanilang mga kalaban. At ang bawat aksyon ng Israel at Amerika ay nagbibigay ng bagong dahilan sa Iran upang palakasin pa ang kanilang mga programa. Sa bawat araw na lumilipas, ang tensyon ay patuloy na tumataas. At habang ang mga bansa ay nagtatangkang maghanap ng solusyon upang maiwasan ng isang malawakang digmaan, ang Iran ay tila patuloy lamang sa kanilang mga hakbang upang makamit ang kanilang mga layunin. Maraming eksperto ang nagbabala na kung hindi magagawan ng paraan ang kasalukuyang sitwasyon, maaring humantong ito sa isang trahedya na magdudulot ng malaking pinsala, hindi lamang sa mga bansang direktang kasangkot, kundi pati na rin sa buong mundo.